Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News, subong nga adlaw sang Lunes. Petsa 25 bulan sang Mayo tuig 2026. Ako ang inyo alagad Emerald Santiagudo kag karon sa mga pamangulong dinala. Matamis nga pahubugan ang kultura kag tradisyon sang probinsya sang Guimaras bida sa pagpasundayag sa Festival Cultural Competition sa Manggahan Festival. Pila ka opisyales ang syudad sang Pasig nagtambong sa opening ceremony sang 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. 14.2 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa Bacolod City.
Task Force SSU ginrespondehan ang ginreklamo nga illegal structure sa Esplanade 2. Kaagduha ka adlaw nga diskwento caravan hiwaton sang DTI sa probinsya ukon sa Banwa sang Lambunaw. Philippine Standard Time alas 8 gis na sa aga kagkaron sa detalye na sang balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala na pong gansang ulan ang pag-perform sa mga tribo nga nagpasakop sa 2026 Manggahan Festival Cultural Competition sa probinsya sang Guimaras. Nakasentro ang mga presentasyon sang kada tribo sa pinakamatamis nga paho nga ginapabugal sang probinsya sang Guimaras. Magluwa sa matamis nga mangga nakatutok man ang ilang nga performances sa bugana nga kultura, tradisyon, kasaysayan kag adlaw-adlaw nga pangabuhi sa mga Gimarasnon nga ginpakita paagi sa maduagon nga costume, props kag saot. Ginpakita man sa kada tribo ang ilang nga talento kag disiplina sa synchronized performances nga nag-angkon sang mabaskog nga palakpak halin sa mga tumalanaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka opisyales ang syudad sang Pasig nagtambong sa opening ceremony sang 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtambong ang pila ka opisyales ng siyudad sang Pasig sa opening ceremony sang 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Lakip sa nagpadulong sa Agusan del Sur agon magpakita sang suporta sa delegasyon sang Western Visayas Regional Athletic Association o kon Mivraa o kon The Champs, amo sa Mayor Stephen Palmares, City Councilor Caloy Palma, Executive Assistant to the Mayor, Engineer Eugene Palma, kag City Sports Director Randy Palomaria. Giniwat sa Domingo, Mayo 24 ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 sa Dato Lipos Makapandong Demokrito o Plaza Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Madumduman nga ang Pasig City kaupod ang DepEd Schools Division Office of Pasig City ang nagpanagbalay sang 2026 Wibra Amit kung sa diin kinanunsyo man ni Mayor Palmares ang tuyo sini nga magbid para sa Palarong Pambansa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip sa mga nanging delegasyon sa 2026 Palarong Pambansa ang Negros Island Region o kon the Visayan Vipers. Makasaysayan ini nga edisyon sang Palarong Pambansa para sa The Visayan Vipers. Bangod ini, ang liwat nga kahigayunan nga makapasakop ang riyon bilang isa ka stand-alone delegate matapos nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Negros Island Region Act nga nagpatukod sang NIR nga nagatinggob sa mga probinsya sang Negros Occidental. Lagip na ang Bacolod City, Negros Oriental kag Siquijor. Ginpanguna naman ni DepEd Negros Island Region Regional Director Dr. Ramir Oitico ang delegasyon sang NIR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa naman kadako nga operasyon ang ginpatigayon sang kapulisan sa Bacolod City. Nadakpan sang Bacolod City Police Station 2 ang duha ka drogista sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Puro Kamunsil, Barangay 3, Bacolod City. Ang mga sospek ginkilala nga Sanday alias John, 29 anyos kag residente sang Puro Kamunsil, Barangay 3, Bacolod City, kag alias Mark, 34 anyos kag residente sang Barangay Kabug, Bacolod City. Nakumpiska sa mga sospek ang masobra 2 ka kilo sang shabu nga nagabalor sang 14 milyones pesos. Sa pagkaaresto sa mga sospek,
Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginrespondihan sang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structure Unit o kon Task Force ASISU sang Iloilo City Government ang ginreklamo sang isa ka Ilonggo netizen na tuhoy sa mga panimalay nga gintukod sa mangrove area sa Esplanade 2. Naghiwat sang inspeksyon sa area si Lovejoy Josenilia kung sa diin base sa ilang assessment ang illegal structure ara sa pihak nga area sang Esplanade 2 kag wala malakip sa protected mangrove area. Natukiban nga ang panimalay nga ginreklamo ara na sa area sa sulod sang masobra 6 ka tuig. Nag-coordinate man sila sa barangay officials sa area. Nagpasalig ang Iloilo City Government nga hindi nila pagtugutan nga may magtukod sang ilang nga panimalay kag iban pa nga illegal structures sa ginakabig nga protected mangrove areas. Padayon man nga nagamonitor ang City Environment and Natural Resources Office kag ang Green Guard Unit sa Esplanade kag iban pa nga protected mangrove areas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2,000 nga social pensioner sa Zaraga, Iloilo nagbaton sang stipend gikan sa DSWD6. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbato sa stipend ang 2003 ka indigent senior citizen sa Zaraga, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa Social Pension Program. Naglabot sa masobra sa 6 million pesos ang gindisburse para sa mga indigent senior citizens gikan sa 24 ka barangay. Kada isa nagbaton sa tig 3,000 pesos para sa ikaduwa nga quarter sang 2026. Ang Social Pension Program nagatuyo nga maghatag sang bulunan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pensyon o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Seryoso nga ginakonsidera ni Senator Risa Hontiveros ang pagpadalagan sa pagkapresidente sa 2028 elections. Sunod sa Senadora, antes pa man ang gamo sa Senado, ginakonsidera niya kag nagapanghanda ini sa posibilidad nga magpadalagan. May mga ginahimo man ang tagsa-tagsa para mapataas ang surveys. Apang ang panawagan man lang sa senador, humalin sang una nga kung sino man ang pinakamataas sa survey nga dapat mangin isa lang ang kandidato para may ara sang fighting chance sa mataas ang publiko kag sa mga botante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agud mausisa ang nagapadayon nga development sang Asian Forest Cooperation Organization o kon AFOCO project. Isa ka field visit ang ginpatigayon sa Maasin Watershed sa Maasin, Iloilo. Ang monitoring team ginpangunahan ni Assistant Secretary for Foreign Assisted and Special Projects Field Operations in the Visayas nga si Hiro Masuda. Kaupod ang Forest Management Bureau, Foreign Assistant and Special Project Services, DENR Region 6, Penro, Iloilo, kag Senro, Gimbal. Ginabi-abi naman ni Mayor Francis Amboy ang grupo nga nagapakita sang kolaborasyon sang National Environmental Leaders kag Local Government Unit. Naibaluan nga ang AFOCO project sa Maasin nakatutok sa paghatag sang sustainable nga ecotourism development. Samtang ginapasiguro ang istrikto nga pagpangapin sang watershed. Pinaagi sa proyekto ginapabilin ang environmental integrity kag ang palangabuyan sang katalingban sang pumuluyo nga nagaatipan sa watershed sang Maasin o kon ang Kapawa Incorporated. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa iban pa nga balita lokal, duha ka dorogista ang nadakpan sa kapulisan sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Sinicoay, Lapus, Iloilo City. Ang mga suspect ginkilala nga si alias Pipoy, 34 anyos, kag alias Jerry, 19 anyos, lunsa residente sang barangay Zone Sur, Banate, Iloilo, kag temporaryo nga nagaista sa barangay Sinicoay, Lapus, Iloilo City. Nakumpiska sa mga sospek ang masobra 200 gramos ng shabu nga nagabalor 1.56 million pesos kag buy-bust money. Nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nadakpan na si Pipoy sadtong tuig 2023 bangod man sa illegal nga droga. Sang nakagwa na sa prisuhan, nagbalik ini sa pagbaligya sang illegal nga droga. Naglabot sa kapin 7 ka bulan ang gin-surveillance sa mga sospek antes matigayon ang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilonggos ginaagda nga maggamit sang ilang nga bisikleta pakadto sa obra sa Hunyo 5 bilang kabahin sang selebrasyon sang Iloilo Bike Festival 2026. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. kadungan sang pagbukas sang selebrasyon sang Iloilo Bike Festival 2026, ginaagda sang organizers ang mga Ilonggo nga mag-upod sa bike to work o kung gamiton ang bisikleta pakadto sa ilang nga obra. Sino kay former Councilor J. Treñas, director sang Iloilo Bike Festival 2026, hiwaton ang bike to work sa Hunyo 5 kung sa diing pangunahan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kag iban pa nga city officials ang seremonyal nga pagbisikleta pakadto sa obra. Hiwaton ang ceremonial bike to work sa Park Square sa Iloilo Business Park sa Mandurriao alas 5 sang aga. Pagasundan ini sang opening program sang Iloilo Bike Festival 2026 alas 8 sa aga. Dugong sang opisyal nga kabahin lang ini sa pagpromote sang bisikleta, hindi lang bilang alternatibo nga mode sang transportasyon, kundi bilang primary mode. Ginpahayag niya nga sa tunga sang nagapanayon nga energy emergency, mas nagakinahanglan nga ipromote pa ang paggamit sang bisikleta pakadto sa obra, agud makakinot sa gatong. Ginaagda man sang organizer sa mga employers nga tugutan ang ilang mga empleyado nga mag-upod kag mag-bike to work sa Hunyo 5. Parte lang ini sa madamo pa nga nakalinyang aktibidad sa Iloilo Bike Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 87 ka benepisyaryo sang 4P sa Talisay City, Negros Occidental nag-graduate na sa programa. Nagapanubalik sa report si Marian Grace Ereñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps ang 87 ka benepisyaryo sa programa gikan sa Talisay City, Negros Occidental. Siningkaron lang sang ginhiwat ang kadaugan graduation ceremony para sa mga 87 ka pamilya nga nalabot na ang self-sufficiency o kon improved quality of life status matapos ang pila ka tuig bilang benepisyaryo sa programa. Bilang kabahin sang transition, kin-turn over ang nag-graduate nga mga pamilya sa local government units sa Talisay City agud masiguro ang padayon nga suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maghihiwat ang Department of Trade and Industry Iloilo kaupod ang lokal nga panguluhan sang Banwa sang Lambunaw kag sang pila ka brands kag retailers sang duha ka adlaw nga diskwento caravan sa nasambit nga Banwa. Ang aktibidad hiwaton sa Plaza sang Lambunaw halin Mayo 26 tubtub Mayo 27. Sa sulod sang duha ka adlaw mahimo makabakal ang publiko sang nagkalain-lain nga produkto nga may diskwento, bundles kag pa-freebies. Manginbukas ang caravan halin alas 8 sa aga tubtub alas 4:30 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Siyam ka rebel returnees sa Iloilo nagbaton sang bulig gikan sa e-clip program. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang bulig ang siyam ka rebel returnee sa probinsya sang Iloilo. Ang bulig kabahin sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon e-clip sa diin kada isa sa ila ginatagan sang 50,000 pesos nga livelihood assistance kag 15,000 nga financial assistance. Samtang apat naman nga milisya nagbaton sang 15,000 nga financial assistance. Ang bulig gin turnover nanday outgoing Department of Interior and Local Government Provincial Director Carmelo Orbista, kaupod sa Provincial Administrator Raul Banyas, Acting Provincial Social Welfare and Development Office Head Rani Melvi Cuarte, Philippine Army kag Philippine National Police. Ang e-clip isa ka programa sa national government agud buligan ang mga anay rebelde nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DTI Negros Occidental tagbaton sang Top Trade Promotion Officers Award. Para sa detalye sang balita, may report si JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Hinihadlan ng Department of Trade and Industry Negros Occidental bilang isa sa mga tagbaton sang Top Trade Promotion Officers Award sa International Food Exhibition o kon IFEX Philippines 2026 sa Metro Manila. Ang padungog nagakilala sa dalayawon nga dedikasyon, stratehiya kag liderato sa opisina agud mapasanyog ang mga local micro, small and medium enterprises kag maposisyon ang regional food brands sa national kag global export stages. Sudo sa DTI Negros Occidental, ang pagkilala naging posible hindi lang bangod sa ila team kundi pati na sa tanan nga mapisan ng mga negosyante nga ligrense. Ini nga kadalagan ang baga-survey man inspirasyon sa ahensya para padayunon ang pagpabaskog sa local food industry nga makasabay sa kompetisyon sa bugos nga kalibutan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Veterinarian Office temporaryo nga ipospone ang house-to-house vaccination sa Hunyo bangod sa mainit nga panahon kag limitado nga supply sang bakuna. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas Report. Ginanunsyo sang Iloilo City Veterinarian Office na temporaryo nila nga ipaiway ang house-to-house rabies vaccination sa distrito sang Haro sa Hunyo bangod sa mainit nga panahon kag limitado nga supply sang bakuna. Sa advisory nga ginpagawa sang opisina bangod limitado ang supply sang anti-rabies vaccine, inahulat pa nila nga maabot ang bag-o nga supply sa Hunyo. Bangod sa niya ipahibalo nila sa publiko ang bag-o nga vaccination schedule sa tion nga mag-abot ang bag-o nga supply sang bakuna. Sa pihak sini naglabot na sa masobra 7,000 ang nabakunahan nga ido kag kuring sang CVO sa bulan sang Marso. Sa lalupang nga sa nasambit nga numero, kapin sa 6,000 ang nabakunahan sa field vaccination nga ginpatigayon sang City Veterinarian's Office sa mga kabaranggayan. Nagapakita lang ini sang epekto sang mabasko nga kampanya sang City Vet sa mga barangay sang pagpamakuna sang ilang nga mga hinuptanan nga ido kag kuring. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sansukudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. kag sa katapusan ng balita lokal, mga SLPA sa Pasay City nagtanyag sa mga pagkaon sa ginihiwat nga food redemption activity. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas Report. Nagtanyag sa mga pagkaon ng 17 ka Sustainable Livelihood Program Association sa Pasay City sa giniwat nga food redemption activity. Lakip sa nagsarado bilang merchants ang Golden Bridge SLP Association, kaupo ng Active Women and PWD Pantawid SLPA, Dagat Pantawid SLPA, Kapit Bisig Pantawid SLPA, Mula Pula SLP Association, Sakdag Pantawid SLPA, Ugyon Pantawid SLPA, Buylog Pantawid SLPA, Uswag Pantawid SLPA, ID
Ideal Group, Purpose Driven SLP Association, Dalikanan 1 SLP Association, Dalikanan 2 SLP Association, Good Harvest SLP Association, Iririma Pantawid SLPA, Salngan Proper Group, kag Pintados SLP Association. May 524 ka benepisyaryo sa walang gutom program sa syudad ang nagredam sa pagkaon kung sa diin naglabot sa masobra sa 1.5 million pesos ang income. Lakip sa gintanyag sa mga benepisyaryo ang bugas, tinapay, karne, itlog, prutas o tanan kag condiments. Yara sa aktibidad si Promotive Services Division OIC Chief sang DSWD6 Judith Barredo. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Stay updated sa pinakauli nga balita pinaagi sa pag-like, comment and share sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo kag pag-upod sa Radyo Pilipinas Iloilo Community. Sa liwat akong inyo alagad Emerald Santiagudo kag until next time. Diri lang sa Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayoy nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.